Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw ng Miyerkules, September 3, 2025. Kanina nga pong alauna ng hapon, nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Kiko. At sa ngayon po ay huli po natin itong namataan sa layong 1,100 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon po, kung mapapansin natin, wala po itong dalang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung extension po niya o yung mga kaulapan nitong si Tropical Depression Kiko ay meron pa rin pong posibleng maiwan dito sa may Philippine Sea at sa ngayon ay binabantayan natin or minomonitor natin itong mga kaulapan na to at dahil posible po na may mabuong bagong sama ng panahon galing po dito sa kumawalang cloud cluster galing sa Tropical Depression Kiko. Samantala, southwest monsoon pa rin po ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, particular na po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, dito po sa may Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa may Cagayan, Isabela, dito din po sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Western Visayas. So ito nga po mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ngayong hapon po yan hanggang bukas ng umaga. Pero sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na din po dito sa may Metro Manila at sa Luzon ay asahan naman natin na magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon, ngunit mataas po yung tsansa ng mga isolated or localized thunderstorms. Ito nga pong si Bagyong Kiko ay nasa labas na ng PAR at patuloy pa rin pong lalayo sa ating bansa. Sa ngayon po ay kumikilos po ito pa north-north-eastward or north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour, papunta naman po sa may southern Japan area. At kagaya nga po ng nabanggit natin, dito po sa ating TC Threat Potential Forecast kung saan tinitingnan natin kung ano pa ba yung mga potential na mga bagyo o low pressure area na mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw hanggang sa Tuesday po yan next week. So dito nga po sa TC Threat Potential Forecast, meron po tayong posibleng mabuong LPA dito po sa may silangang bahagi ng extreme northern Luzon. At sa ngayon po, may low chance pa naman po ito na mag-develop bilang isang LPA. Ngunit ito nga po ay posible po yung kumawalang cloud cluster dun po sa Tropical Depression Kiko. At sa ngayon ay patuloy pa rin po natin itong minomonitor sa potential nitong pag-develop. Bukas naman po ay asahan pa rin natin na magpapatuloy ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at pati na rin po sa may Visayas area at dito rin po sa Metro Manila asahan pa rin po natin yung makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa silang bahagi po ng Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon, ngunit mataas yung tsansa ng localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po sa Metro Manila maaaring umabot po ng 24 to 30 degrees Celsius ang kanilang agwat ng temperatura. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan humina po yung epekto nitong habagat dito po sa may areas ng Palawan, Visayas at Mindanao at ang aasahan lang po nila ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga afternoon rain showers. So ito naman po yung mga agwat ng temperatura na aasahan natin kung saan medyo may kataasan po yung ating mga maximum temperatures which ranges po from 31 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa ating sea condition, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa at yung ating mga pag-alon po ay nasa banayad hanggang katamtaman lamang kaya't posible po or malaya po makakapaglayag yung ating mga mandaragat ngayong araw po yan hanggang bukas. Ito naman po ang ating aasahan sa loob po ng 3 araw from Friday hanggang sa Sunday. So magpapatuloy po yung epekto ng ating southwest monsoon o habagat, particular na po sa may northern Luzon at sa may central Luzon area, pati na rin po sa may Calabarzon. So hanggang Friday po asahan po natin ang maulap at maulang panahon sa mga nabanggit na lugar. Pero pagdating naman po ng Saturday hanggang Sunday, asahan naman po sa buong Luzon area ay magiging
magiging maaliwalas po tayo na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm sa hapon o sa gabi. Included na din po dyan dito po sa may Southern Luzon area, kabilang na nga po ang Bicol region, kakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon. Dito naman po sa Visayas, pati na rin po sa Mindanao, asahan po natin na maliit lamang po yung epekto nitong southwest monsoon at magiging maliwalas po tayo sa buong Friday hanggang Sunday po yan, pero mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman po sa Kalakhang, Maynila, ang ating araw ay lulubog mamayang 6 p.m. at bukas naman po ito po'y sisikat ng 5:44 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang social media pages ng Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At para sa mga advisories, kagaya po ng mga thunderstorm or rainfall advisories, ugalihin pong bisitahin ang panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Muli, ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.